Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So eto po, ang pag-uusapan natin ay ito pong mainit na balitaktakan po at issue dyan sa ating West Philippine Sea. So eto, patuloy tayong magko-content nito habang patuloy pong may nagaganap na usapin dyan sa West Philippine Sea na siyang ating pong nababasa sa mga balita. At bago po tayo magbigay ng ating opinion at reaction ay ako po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng channel members ng Simply Talkies Vlog. At kayo po ay hindi bumibitaw at patuloy na nagtitiwala sa ating mumunting channel. At dahil na rin po sa tulong ninyo sa ating mga subscribers, sa mga followers, no, unti-unti pong umaangat kahit papano ang ating analytics at nare-recommend po ni YouTube ang ating ilang mga video sa pamamagitan ng inyong pagla-like, pag-share at pagko-komento. At ganoon na rin po, shout out sa ating mga kapamilya, no, mga dabarkads dito sa mundo ng YouTube, no? Particularly yung ating pamilya dito na The Nomads, no? Alam niyo na po kung sino kayo. Hindi ko na kayo babanggitin. Sa ating mga non-political friends, no? Mga grupo dito sa YouTube, kilala niyo na rin kung sino kayo. Napakadami ninyo. At akin po munang ipiplex itong isang napakagandang resort diyan po sa Botolan, Zambales. Yan po, yang Haya Nature Resort, no? Nandiyan po yung kanilang address, nandiyan po yung kanilang telepono, ang kanilang email address at website kung meron po kayong kailangang impormasyon at kayo po ay naghahanap ng parang kayo po ay mag-get together, kayo po ay mag-a-unwind, may mga special event kayo as a couple, as a family, no? Pwede nyo po silang kontakin. Wala po akong bayad yan. At ganun din po, nais ko pong i-shoutout si Tatay Jack Purds, no? Isa pong magaling na political analyst, commentator at araw-araw po siyang nagla-live, no? Panoorin nyo po at yung hindi pa po nakasubscribe, subscribe po kayo doon at kayo po ay makakapulot ng magandang parang yung kanyang analysis is worth watching, no? At very engaging po yung comment section. Wala pong nag-a-ad hominem o nagsasalita ng foul languages. Bawal po doon, no? So, shout out to Tatay Jack. Improving na tayo, Tatay Jack. And also, meron na po siyang co-host, no? Ang isa dyan is si Miss Carclea, no? C-A-R-C-L-E-A. Meron din po siyang YouTube channel. If meron kayong time, bisitahin nyo po. At kung gusto nyong mag-subscribe, subscribe po kayo, no? So, again, huwag nyong kakalimutan, Tatay Jack Purds, no? Mahusay po na analyst. At ganoon din po doon po sa mga pro-admin vloggers and influencers, no? Subaybayan nyo po sila kasi hindi lang po tayo ang nagbibigay ng impormasyon kundi sila rin po. May mga opinion din po sila at reaction na kakaiba sa ating inilalahad sa inyo. So yun lang po, and once again, maraming salamat po sa inyo sa patuloy nyong pagtangkilik sa ating munting channel, sa panunod ng ating videos, pagla-like and share and pagko-comment. Okay, may God bless you all. So ang topic natin, mga kababayan, ay ito pong usapin sa West Philippine Sea kasi po sumagot po ang butihing Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro doon po sa binitawang statement ng isang opisyal ng Chinese government. Tungkol po dyan sa pagkakasira ng ating coral reef dyan po sa Rusul Reef at ganun din po sa yung isa na shoal, no, nakakalimutan ko po, siguro mababasa natin dito along the way while we were reading this news, no. Dito po unahin natin just for a brief background of what's going on, no. Siguro na nakuha nyo na lahat ng balita, no, yung nagpahayag ang AFP, nagpahayag ang Coast Guard, nagpahayag ang ilang senator except one or two doesn't wanna say anything or condemn the very illegitimate
very foul actions done by this Chinese militia or Chinese fishing vessels to our coral reefs, no? Mahalata nyo naman kung sino talaga sa mga senador na yan ang may matinding stance against China. Sino sa mga senador na yan ang mga propagandist pro-China, no? Ito po sa balita ng CNN, no, nung way back September 22nd. This is last Friday. DENR o yung Department of Environment and Natural Resources deplores, no? Yung the word deplores yung parang ikinagagalit, no? Hindi ikinatutuwa, no? China's alleged, no, the word alleged, coral harvest endangering West Philippine Sea biodiversity. Okay? So actually, doon po sa webpage, sa Facebook page ng Philippine Communications Office, DENR, nagpalabas po sila ng isang page, one-page statement about this, yung pagkakasira ng ating coral reef, no? Allegedly, China. But, come to think about it, sino lang ba ang palaging nandyan sa ating West Philippine Sea, encroaching the expansionist China? Ayun po ang sabi ni DND Chief Teodoro. They are expansionists. At kitang-kita naman, may video evidence, may mga photos na sila lang yan. Alam palang Japanese, alam palang Australiano, Canadian, Amerikano, or Indiano, o sino pa? Wala eh. Diba, tuwing may daraan nga dyan, anong ginagawa nila? Nung kanilang mga Coast Guard and some of their Chinese militia vessels, they are blocking the passage. So therefore, they wanna exert their dominance to that they so-called South China Sea and their newly created map, a 10-dash line. Di po ba? So, anong iisipin nyo? But, sabi dito, kaya alleged kasi wala pang final result ng investigasyon. If they're doing an investigation, whoever, no, yung sabihin nating rape our ecosystem dito sa Russell Reef. And meron pang isa na surely, no? So, sabi dito, quote, scientists studies have established that the marine ecosystem in the Kalayaan Group o Kalayaan Island Group is critical for the sustainable supply of fish and coral larvae in the Philippines and the region. Ayun po yung sabi ng DENR, no? We therefore strongly deplore any activity that leads to the damage and destruction of the coral reefs in the Kalayaan Island Group. We join the call for signatory states and their citizens to adhere to Article 192 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS, to protect and preserve the marine environment. Okay, sa DENR, it is good for you that you have, yung naglabas po kayo ng statement, that you are, yung deploring, no, nagbibigay kayo ng pahayag ng pagkagalit, no, hindi pagkagusto sa ginagawa nitong mga Chinese allegedly raping our ecosystem, the marine life o yung coral reef dyan sa ating mga reef and shoal. However, do you believe na itong mga Chinese ay mag-a-adhere o mag-a-adhere dito sa Article 192 of UNCLOS? Hindi nga nila kinikilala yung ating arbitral ruling noong 2016, and they do not any recognizing any international law na maaaring maging disadvantage sa kanila. No. Wala po silang pakialam dyan. Sasabihin nila, malaki kami, powerful kami. And most of the economy of these certain countries depend on us. We are the untouchables. And by prediction nga po mga kababayan, no, may nabasa pa ako kahapon habang nagagalugad ako ng news. The prediction of the economies, by 2013, sila na po, no, the economy of the Chinese government will be number 1 in the world. Yung po yan. 7 years from now, that's the prediction. But
probably that prediction will change based on a circumstances what will happen before that 7 years sa 2030. Pero by now, the trend, no, yung path ng pagiging silang magna-number 1 sa economy is patuloy pong dumediretso. Barring any circumstances that might happen within that 7 years. Kasi ang prediction, 7 years. So, at least ito, nagbigay tayo ng pahayag, no? Magagamit natin yan sa pagpa-file natin ng ating complaint sa international body. Kasi ayun po ang gustong mangyari ni SOJ at ng Solicitor General. Okay? Next, ito po. No? Ito nangyari. Ito maganda. Sa balita po ng Manila Bulletin, September 21. China tells PH, stop making political drama over coral destruction issue. Oh, political drama lang pala yan. Parang hinahype nyo lang. Para mabigyan nyo na naman kami ng issues, no? Pero hindi nila na-admit na sila nga ito. No? They're not gonna admit it. Kumbaga sa ano yan, deny. Maalala nyo yung parang yung babaeng sinasabing lumamon ng ulumunok ng dolyares. Ano sabi niya? Hindi po, tsokolate po yung kinain ko. O diba? Deny until you can get away with it. Ganun po yan. Maski na meron ng pruweba, matibay na ebidensya, but you keep denying it that you are innocent. Until you are proven guilty in the court of law. Ayun po yun. Pag may final na ang korte, hindi ka na makapag-deny. Okay? China on Thursday told the Philippines to stop making political drama after the Office of the Solicitor General raised the idea, tignan nyo, of filing a complaint against Beijing over the destruction of coral reefs in the West Philippine Sea. Umaalma sila. Political drama nyo lang yan, stop nyo na. Bakit? Kasi pupunta tayo sa international body at doon magkakaalaman, lalo madadagdagan yung mga patong-patong nating reklamo tulad ng mga diplomatic protests. Madadagdagan. Malalaman ng international body how this Chinese government they are bullish to the West Philippine Sea at hindi lang ang Pilipinas ang umaangal dyan. Yung mga karatig nating bansa. That's why these countries that being bullied by Chinese pertains to their exclusive economic zone also because they're being hit with the 10 dash line, umaalma na. Nakikipag-alyansa na sa atin ang karamihan sa kanila. Di po ba? Sino po yung nagsabi no na stop the political drama? Si Mao Ning. Huwag kayong makumpuse ha. Baka mabigla kayo, mag-slip of the tongue kayo. Baka sabihin nyo, Mao Diggs. Hindi po yun. Iba po yun. No? Mao Ning. M-I-N-G. Spokesperson of the Chinese Foreign Ministry made the pronouncement after the Philippine Coast Guard reported an extensive marine damage including harvested coral reefs in areas frequented by Chinese militia vessels in the Philippines, particularly the Rusul Reef and Escoda Shoal. Ayun yung Escoda Shoal. Biruin nyo talagang may video evidence, no? May ebidensya, but they keep denying it. No? Kasi nga, untouchables po sila. The Philippine government with OSG as the country's chief legal counsel raised the possibility of filing charges against China over such an incident, a move backed by various lawmakers. Sino po ang isang lawmaker dyan? Si Ontiveros. Oo siya dyan. Sabi na natin si Ontiveros talagang against yan sa gobyerno. Pero pagdating dito sa usaping soberenya ng ating bansa, daig niya pa si Robin. Pasensya naman, no? Doon tayo, sa kapwa Pilipino natin, nakakampihan tayo pagdating dito sa sovereignty rights, sa sovereignty pagdating sa ating West Philippine Sea. Di po ba? Doon tayo. Magkaiba man tayo ng politika, pero pagdating sa pagkakaisa na i-assert yung sovereignty natin, panagutin yung dapat managot, doon tayo kakampi natin. Di po ba? Si Lomin ba? Kakampi natin? Kung
ano siya, mag-change siya ng stand niya. Eh, so far, tahimik si Lomin eh. Wala siyang statement dito. Sabi lang ni Bato, dun sa, kung maalala nyo yung hearing na yun sa PCG, kay Jay Batong Bakal, sabi lang ni Bato, nag-ano siya, disclaimer siya. O, baka sasabihin nyo, pro-China kami ni Senator Robin. Hindi po, kung talagang magti-take arms na tayo, sasamahan namin kayo. Sabi nga nung ibang mga comment dun sa aking video, they will not go to war with you. Kasi hindi nila alam talaga yung alliance ninyo. You don't have a strong stance that you are condemning whatever illegal activities that these Chinese doing in our waters sa exclusive economic zone natin. But instead, your buddy, your fellow Senator Lomin Padilla chastises the PCG. Bumaba ang moral ng PCG. That's why the majority of the Filipino who watched that one nagalit kay Senator number 1 Lomin Padilla. Yan ang sasabihin nyo, hindi makikipaglabang kami. Pero magbigay muna kayo ng matindi yung stance. Ano yung sasabihin nyo dyan? Sabi na nga ng DND chief, they are expansionist, aggressively. Nagbabago na. Kung yung panahon nung Pangulong Duterte, medyo malaya silang nakakagalaw dyan, no? Pero ngayon, nagbago ang political alliance ng Pilipinas because of PBBM's political affiliation, minamadali na nila. O ano stance ninyo? O si Bato nakalagay. O di ba yung sa Gilas? O okay. Asan si Robin? Nasaan si Lomin? O di ba? O itong sabi ni Mao Ning, quote, "We urge relevant party of the Philippines to stop creating a political drama from fiction." Kayo, sa tingin ninyo, ang batas ng international ay fiction. Kayo ang nananaginip. Kayo ang nasalalaland. Kayo ang mga bulag. Kasi sa tingin ninyo, kayo ay si Goliath. Kayo yung gumagawa ng fiction. Kayo yung madrama. Kami katotohanan. Di po ba? Kailangan siguro palakihin nyo na yung mga mata ninyo eh. Di po ba? Anak ng siopa Ito pa yung sabi niya. Imbis na pagtuunan yung shoal o yung reef, coral reef na sinira nila sa ating Rizal Reef at Escoda Shoal, alam nyo anong ginawa? Ibinaling sa iba ang issue. Ano yun? Mao said, if the Philippines truly cares for the marine environment in the South China Sea, then it should tow away as soon as possible what China believe. What China believe? What China believe? Hindi what the world believe. Only China believe as an illegally grounded Philippine vessel in the Ayungin Shoal. Biruin nyo, pinatatanggal niya yung BRP Sierra Madre. Dahil nga po, kalawang na daw po at nakakaapekto sa marine environment. Ang tagal na nandyan. Nung panahon pa ni Erap nandyan yan. Meron na bang mga research na talagang nasira yung marine environment habang nakalatag dyan ang BRP Sierra Madre? Mas may matindi pa nga dyan, yung mga lumubog na barko, mga kababayan Di po ba? Nandun. Nag-create ba ng too much algae yung BRP Sierra Madre kaysa dun sa mga nakalubog na barko? Does it affect the oxygen life? No? Doon sa barkong BRP compared to those submerged boats and yung mga barko? Di po ba? Asa ng study? Compare mo, no? Comparative study. Ano na ang nasira ng BRP Sierra Madre compared to those boats na nakalubog talaga? Hindi. Nilayo nyo ang issue Pinipilit nyong tanggalin yung BRP Sierra Madre para, makapag-reclaim na naman sila dun sa Ayungin Shoal. Matagal na yan. Mga sinungaling pati. Hindi nila masabi kung sino yung nagsabing
Nangako sa kanilang tatanggalin daw po. Ayun yan. Di po ba? O, ito pa sabi niya, Mao said the Philippines should stop it from discharging polluted water into the ocean and not let the rusting warship bring irrevocable harm to the ocean. What harm? Where is the study? Show us the study. Nasaan? Nasaan yung scientific study ng mga ecologists ba yan? Mga marine engineers o whatever have you, that yung mga oceanography, ganyan, that pertains to the study of life in ocean. No? Yung mga experts, nasaan? That itong BRP Sierra Madre, na even though kalakalawang na yan dyan, ay nagkukos ng sobrang, ano yun? Yung pagkasira sa marine life, sa marine environment dyan sa West Philippine Sea. Nasaan? May nagreklamo na ba? Wala pa naman ako nababalitaan. Pero nyo, ang patungkol sa coral reef, napunta sa BRP, iba talagang utak nitong mga to eh. Mga utak sa laula po, mga kababayan. Di po ba? Nakita nyo yung diversion ng topic, hindi kasi makaribatal, kasi guilty po sila. Oh, ayan po, ayan din po yung sabi ng Manila Times, China to PH, stop polluting waters, remove rusting ship. Naku, ang i-remove nyo, yung mga militia vessels nyo dyan. Ang i-remove nyo, yung inyong mga fishing vessels na sa loob ng aming exclusive economic zone. O, anong masasabi dyan ni Lobin? Walay. Di po ba? Pwede nyo bang, kayong mga senador dyan, na wapakels. Tapos sasabihin nyo, makikipaggera kayo? Baka nga mga kababayan, mauna pa yan na, hey, I'm a senator, I'm on the line, I'm arrow here. Di po ba? Hey, I am the #1 senator, let me pass and ride on that fleeting aircraft. Puta, di ba? Oh, eto po, sinagot po yan ni DND Secretary Gibo Teodoro. Yan po sa Philippine News Agency. DND, hypocritical Chinese propaganda won't reverse maritime damage. Ayun. So ano yung propaganda nila? Ha? Ay yung sinabi ni Mao Ning na tanggalin nyo sa Ayungin Shoal yung BRP Sierra Madre ninyo na nangangalawang that causes damage to marine environment, polluting the ocean. Yung ano na yan, para naman tayong tanga no, na hindi nag-aral ng chemistry. Saan ba nanggagaling yung kalawang ng mga di ba galing din sa ocean? Di ba? The combination of yung ferrous materials, iron, di ba? Combined with the air, So ano problema? Minsan nga tinataktak nyo nga yung kalawang sa dagat. Ano problema? Di ba? Pero you damage totally yung coral reefs doon, you don't only affect the corals. Ilang taon bago ulit sumibol ang corals. Hindi lang yun yung mga halamang dagat. Yung mga pamamahayan ng mga isda. Wala Totally dead yun. Sa palagay nyo ba, mga kababayan, yung tinatayuan ng BRP Sierra Madre right now, ay nasira na yung corals kung meron man yun doon? Sige nga. Wala silang studying maibigay sa atin Sa lawak ng dagat na yan, ang papansin ninyo, ang Sierra Madre ang nagkukos ng pollutants dyan sa kanyang kinapapalibutan. Di po ba? Di sana wala na nakakapangisda dyan. Bakit pa kayo nakatambay dyan? Bakit nyo inaabangang matanggal yan? Kung polluted pala yung waters. Di ba? We are not that stupid, Mao Ning. Baka kayo mga stupid. Akala man nila yung propaganda ninyo, napilit nyo talagang gustong tanggalin yan. Sige, simulan nyo tanggalin yan. Nako, ewan ko lang, baka pumunta na si Bato diyan kaagad. Dala-dala yung kanyang Pero nasaan si Lobin? Lobin! Lobin! Lomin!
Nang show pa, magluluto yata ako ng pansit canton na. Lomen eh. Lomen. Diba? Yan sabi ni DND Chief, ulitin lang natin. Hypocritical. Mga hypocrite, mga ipokrito. Ayan. Chinese propaganda won't reverse maritime damage. The DND chided China on Saturday over its propaganda lines, accusing the Philippines and the BRP Sierra Madre Manila's outpost in the Ayungin Shoal of marine damage. Tayo pa ang nagmamari. Biktima pa sila. Tayo pa ang may kasalanan. Bakit daw napupulyot yung dagat? Mga animal pala ito. Pucha. Diba? Tayo ngayon ang may kasalanan. Reverse. Propaganda. Nire-reverse tayo. Kayong mga Pilipinong may kasalanan. Yung kasi mga propagandist nila, susugandahan yan. Meron nga nagsasabi, there is no Philippine nation. There is no Filipino nation. Wala daw Filipino nation. Only a nation with yung mga mananakop na mentalidad. Tandaan nyo, ang nagsabi nun ay yung si Boy Girl. Hanapin nyo, nandyan yun sa Twitter. Wala daw pong Filipino nation. Wala. Kasi we are a bunch of yung mga colonials mentality. Wala talagang Pilipino. Bakit ka nandyan sa Pilipinas? Ibig sabihin, colonial din ang utak mo. Hinayupak kang boy girl ka. Diba? Ito po. The statement of China that the grounded Sierra Madre is causing irrevocable harm is to put as politely as possible hypocritical. Ipokrito. Ayan ang sabi ni DND Chief. Di ba ang tapang? Bakit si Lomen? Si Lobin? Si Mau Binoy? Walang ganitong mga statement. Di po ba? Buti pa si Ontiveros lumalaban Si Tolentino lumalaban Di po ba? Hindi nila priority ang West Philippine Sea. Yaan nyo na yan. Bigay nyo na yan sa mga Chinese. Ayun. Give up, di ba? Talk about the pot calling the kettle black. China continues to damage the West Philippine Sea by its illegal reclamation activities in the South China Sea. Correct. Tama po yan. Di ba? Yan ang yan ang ating DND Chief. Matapang talaga. Chudoro pointed out yet again that the Hague-based Permanent Court of Arbitration in 2016 ruling found China to be a violator of international law when its reclamation operation in the area damaged the marine environment. Correct. I applaud the DND Chief. Sige, tuloy nyo po yan. Nandito po kami, i-expose natin yung kagaguhan ng mga Chekwa na yan at nung kanilang mga propagandist. Eto, Lomin. Takbo tayo dito sa inaangalan ni Lomin, di ba? Doon sa hearing. Ulit-ulitin natin, papamukha natin sa inyo na bakit daw may mga eroplano ng Amerikano nagpipicture, nagbibideo doon sa nangyaring yung latest sa PCG, yung magre-resupply sila. Eto, anong sabi diyan sa Al Jazeera? Australia, Philippines hold military drills, plan South China Sea patrols. Ayan, di po ba? Noong August 26 ito, naalala nyo yung mahigit sa 2,000 soldiers? Bakit may banyaga dyan sa ating bansa? Bakit may banyaga dyan sa ating tubig, di ba? Provocation of war ba yan? Di po ba? Ayan pa, Philippine News Agency, Philippines, Canadian frigates hold joint sail in West Philippine Sea. Bakit may barko dyan ng Canada sa ating Philippine waters? Banyaga yan. Baka magpro-provoke ng war yan sa China. Talaga naman, di ba? Kailan niyang binalita? September 22. Binubuod ko na lang mga kababayan. Eto ba? Sa balita ng Kyodo News. Kyodo, Lomin, Mau Binoy. Japan, US, Australia, Philippines conduct joint naval drills. Ayan. Balita ng Kyodo News. Eto pa, mga kababayan. Sa balita ng USNI News. August 27, US, Australia, Japan drill with the Philippines in South China Sea. China flies military drone near Taiwan. Nag-joint patrol po itong tatlong bansa na ito sa East China Sea na nandoon po yung Japan, South Korea, Taiwan at kiniklaim din ng China. Pero
nag-drill itong US, Australia at Japan at pinaliparan po sila ng drone ng China. O ngayon, sinundan pa yan mga kababayan. Doon din sa drill na yan, Chinese warship shadow Canadian, US, Japanese warship in East China Sea. O yan. Talagang ina-assert po ng China na kanila yung South China Sea na yan. Walang pwedeng dumaan dyan. No? Sinado po ng Chinese warship yung guided missile po. Nabalitaan ko dyan. Di ba kaya Robin, no? Ito pa. Philippines, US, Japan boost security cooperation in the Indo-Pacific. Ayan. So, bakit natin to sinasabi mga kababayan? Ito lang. Mamaya sasabihin natin. Ito pa. September 1st na balita, Philippine News Agency. India wants to expand naval engagement with PH. Bakit na-involve dito ang India? Meron din po silang dispute sa China. Ngayon gusto nilang makipag-tie up sa Philippines to make an alliance. Lobin. Mau Binoy. Kung ano-ano pa. The word alliance. Di po ba? Kailangan nating makipag-alyansa at marami na pong bansa. Sabi nga po ng AFP, 13 countries wants to make an alliance sa ating bansa. Gusto tayong maging alyansa nila. Dahil alam din nila, nababalitaan nila na pag hindi sila aakto dito sa pagiging bullish ng China sa South China Sea, baka wala ng international freedom of navigation. Naintindihan mo ba yun, Lomin, Mau Binoy? Hindi pwedeng angkinin ng isang bansa yung tubig na yan. Kailangan dyan, may mga karatig bansa ka na meron din silang rights dyan. Yung sinasabi mong sovereignty rights, sovereign, no? Meron tayo niyan. All we have to do is assert it. Ipakilala natin sa bansang China na bully na may party tayo sa dagat na yan. Di ba? At dinesisyonan ng international body ng 2016, hindi lang ni-implement ng iyong amo. Hindi ka ba nagtataka bakit ang daming gustong bansang makipag-alyansa sa atin? Because they want freedom of navigation. Yung hindi silang i-intimidate ng isang country lang pag dumaan yung kanilang asset dyan. Di ba? Ito pa, last na to mga kababayan. Joint Philippines-US patrol in South China Sea may begin by third quarter. Tapos na ang third quarter, hay. Ang sinasabi dito, late this year, 2023. Baka November or December, ganon. No? Ayan, Robin. The word alliance. The word freedom of navigation. Kaya wag mong i-chastise ang PCG. Dapat nga, kakampi ka din. Nag-assert ka pa ng dominance mo dun sa yung may video-video ka pang nagwawagay ka ng bansang Pilipinas dyan. Pero that was so yesterday. Iba yung time na yun. Kaya nga ang sabi diba ni Chudo Giboro, aggressive na sila. At during that time, hindi ka pa senador. At during that time, si Tatay Digong ninyo ay kaalyado pa ng China. Alam nila na pupunta ka dyan, so hayaan nyo muna. Ngayon, sabihin natin, huwag kang maging senador, huwag kang magpakilala, huwag kang magpaalam. Subukan mo. Lumayag ka sa PCG. Subukan mong sumama sa next yung Insyol, yung resupply. Subukan natin. No? Baka, yung tanong baka makilala ka si Lomin, si Mau Binoy. Alright, papasokin yan. Ganon. Di ba? Yan po mga kababayan, kayo anong masasabi nyo dyan, no? Na sinabi po ni DND Secretary Gibo Teodoro na ipokrito kayong mga inchik. Huwag nyong baguhin ang usapin. Gusto lang nilang tanggalin ang BRP Sierra Madre, inilihis ang topic sa Coral. Takot kasi sila na talagang magkakaso po. Pinag-aaralan na po. Madadagdagan na naman yung kaso nila ng mga violator sila. Ni-rape nyo ang karagatan, mga hinayupak kayo. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.